Hey guys, good morning. This is TMC Trend and welcome po sa ating bagong episode grind ngayong umaga. Alright, so may bago tayong nilalaro guys. Punta lang kayo sa Chrome nyo na lang guys. Wala pa yata sa Play Store. Idle Fantasy. Yan. Ito yung link guys. idlefantasy.ebb.com. Ayan siya guys. Yan yung link. idlefantasy.ebb.com. Tapos download nyo lang po yung Android APK download po niya, tapos install nyo po siya. Next nyo pong gagawin, punta kayo dito sa Play Store, tapos i-download nyo po itong CrossX. Yan po yung wallet na gagamitin pagka magki-claim na kayo ng token. Ang token na ma-earn nyo po sa paglalaro po ng Idle Fantasy is CEC token. Okay, so buksan natin yung app. Okay, nakailang palit ako nito guys. 3 yata. May top up pa yung iba niyan. Kita ko lang guys. Simpleng gameplay natin. Lower lang natin yung volume. Ayan. Usually, madali lang namang sundan pagka dinownload nyo yung app tapos nag-register kayo using your email. Dire-diretso lang yan. May mga tutorial naman. Tapos sundan nyo lang yung mga task, yung mga quest. I-unlock nyo siya hanggang sa mapalakas nyo po yung inyong mga heroes. Tapos mag-summon lang kayo ng mga heroes nyo. Punta kayo dito sa summon. Ayan. Tapos summon lang kayo dyan. Okay, tapos sa play. Tingnan, pakita ko lang yung introductory video lang to guys. Okay, ito yung sa atin. Sino yung hero natin? Ito yung hero natin. Nakatatlong account ako guys bago ko na-pull to bago ko nakuha itong si Moonlight Spirit. Ang lakas nito guys kasi yung alam niyo yung kung familiar kayo doon sa solo leveling. Necromancer siya, 'di ba? Yung power niya pag napatay niya yung kalaban, nagiging parang zombie niya. Ganito yung power ni Moonlight Spirit. Pagka napatay niya sa reversal heal or poison yung kanyang kalaban, nagiging kakampi niya, nagiging parang dummy niya, nagiging kumbaga na-enchant niya yung yung namatay na hero tapos nagiging kakampi niya. Okay, pakita natin. So far guys, sa lahat ng mga hero na tinest natin, siya yung pinakamalakas Kasi halos lahat, unang account natin, nag-grind tayo. Tapos, tinap-upan natin yun hanggang 3 beses. Hindi tayo nakontento. Nasira lang yung mga resources natin. Hanggang sa nakapagpalit-palit tayo ng mga hero, ang hihina. Tapos, hindi pa rin tayo nakontento. Dinilit natin yung account natin. Tapos, panibago ulit. Mabilis lang naman i-grind guys. Top up ulit ako. Di okay na, maganda. Ang lakas din. Ang lakas. Kaabot tayo ng 500k yung battle power natin doon. Tapos umabot tayo sa top 10 ranking sa arena. Di pa rin ako kontento doon guys. Kahit nasa top ranking na. Ang ginawa ko, testingin ko nga wag mag-top up. Sabi ko, ginamit ko yung isang email which is ito yun yung pangatlo. Kung ano pa yung walang top up, siya pa yung nakapull ng malakas na na hero. So technically guys, ang technique niyan guys para matipid niyo yung inyong resources, sasabihin ko na wag kayong pabago-bago ng hero kasi once na magbago ka man ng hero siguro mga 3. Pero pag nagbago ka ng hero ng 4 na beses, 5, 6, 7, pabago, wala, hihina ka ng hihina. Kasi, yung mga resources mo, invest na pinang-upgrade mo dun sa mga original default heroes mo, na napalakas mo na sana. Hindi, nahahati-hati mo na yung mga heroes, yung mga gems, mga jewels, yung mga pang-upgrade. Nahati-hati mo na yung resources mo, pinang-upgrade mo sa iba't ibang mga hero, kakatesting. Ayun, ganun yung nangyari sa akin. So, ito yung last na na-pull natin. Kontento na tayo rito, pero magta-top up pa rin tayo dito para ma-unlock natin yung mga VIP claims. For sure. So, pakita ko lang guys. Ito siya. Lakasan natin yung volume. So, ang battle power natin is 215. Ang kalaban is 223. Dati-dati guys, pag ang battle power natin is, let's say for example, ito 215 ang battle power natin. Tapos ang kalaban natin is nasa 150 lang. Nananalo pa yung kalaban doon. 150k lang yung battle power niya. Tinatalo niya pa yung battle power, combat power na ang kanyang combat power is nasa 200 plus na. Ganon din sa isang account natin. Umabot tayo ng 500k battle power doon. Natatalo pa tayo ng battle power na 410, ganun, or 390k. So nakakainis. Kaya yun, palit ako ng palit. Ito guys, yung
katangi-tanging account natin na medyo kahit mas lamang yung kalaban, mas mababa sa atin na ipapanalo natin. Okay, so paano i-summon si ewan ko guys, swertehan lang din para makapag-summon ka ng Genesis. Dito kasi sa heroes guys, sa hero, sa codex, dito nyo makikita guys yung mga yung mga hero. Ayan. So sino ba yung na-pull natin? Si no? Siya ba to? Hindi, iba. Sa legend. Hindi. Dito pala sa under sa hero, sa codex, ano ba siya? Water ba siya? Fire. Ito. Fire element siya, guys. Si Moonlight. Si Zombie Kiki. Tama? Zombie Kiki. Yan. Ito yung nagkuha natin. Pakita ko lang yung gameplay nito, guys, ha. Simple, bago natin nabunot to, guys, sa summon, ang mga default lang, as in sabi ko, testingin ko ang wag mag-upgrade ng hero. Kung ano lang yung ibibigay na hero. Ito lang yung mga hero natin. Ito yung unang binigay, si Demon Hunter. Madalas ibinibigay yan, mga default, mga starter kumbaga. So, minaintain lang natin yung mga starter hero natin. Tapos si tier, ayan. Mga ano pa yung mga yan. Hindi mga epic yung mga yan, mga elite yung mga yan. Elite ba siya dati? May mga heroes tayo na elite tas naging epic na lang sa pag-upgrade. Ito, elite ito eh. Hindi tayo kumuha. Ang dami nating mga na-summon na mga epic pero pinili nating i-maintain yung mga default na binigay sa atin. Ito, si Tyr, si Gwen, elite lang yan. Tapos si Baldur, elite lang din. Pero ang lakas guys, ang lakas. So sabi ko, i-testing ko nga na wag mag-top up. Testingin ko ngang tiyagain yung mga default na hero kahit mababa, kahit elite lang. Susubukan ko ngang alagaan. So yung ginawa ko guys, maganda siya, maganda yung naging result. Kumbaga, mas na-maintain natin yung yung mga resources hindi nasasayang. Kasi naman yung maliban na lang kung matsatsaga mo yung ilang araw na maghihintay ka ng magandang hero, hindi ka mag-upgrade, hintayin mong makabunot ka, which is ang boring naman. So ang ginawa natin, sinaga natin yung mga lower class ranking na mga hero, yun yung in-upgrade natin ng in-upgrade hanggang sa nabunot natin ito. Sabi ko, testingin ko nga, subukan ko nga yun. Subukan natin, pakita ko yung gameplay niya guys ha. Ito. So, to red 15, battle power natin versus to red 23. Supposedly, talagang matatalo tayo dyan, di ba? Kasi ang lakas na netong battle power ng isa. I-play natin. Kung matatalo tayo guys ha. Tignan natin. Oops, mukhang hindi. Ang bastos na itong hero na to guys, grabe as in. Imagine that, mamamatay na siya mabubuhay pa siya, mare-resurrect siya pa, lalaban sa ulit. Pag namatay itong si Moonlight, si Zombie Key. Mukhang mananalo tayo. Ayan, kita nyo yung mga black na shadow doon, yun yung mga nagiging dami niya. Papanalo tayo, di ba? Ulitin natin. Tingnan. Maganda maglaro dito sa ibang Ito, testingin natin ulit kung kaya pa niyang pumalag. Sa 215 versus no red 17. Ito, pag napatay nyo sa poison or heal reversal, lakas nga, pag nag-heal yung enemy, mare-reverse yung heal niya, magiging damage yung heal. Meron pa tayong isang naging hero, yung nag-e-enchant, yung pagka tinamaan niya yung dalawang hero, ang mangyayari naman, nakalimutan ko na yung pangalan ng hero na yun hanapin natin. Magaling din yun ang pangalan ng hero. Basta yun, may encounter niya yun. Yung i-enchant niya yung kanyang ka-teammate, magiging kalaban nila yung ka-teammate nila. Malakas din yun. Pero mas malakas ito guys, si Moonlight.
So siya yung para sa akin pinakamalakas na na hero dito sa Idle Fantasy. Ewan ko lang sa iba kung ano yung mga hawak nilang mga hero na. Pa-comment dito sa baba guys para at least may idea tayo kung ano yung mga i-expect natin at saka yung ano yung mga i-aspire natin na mga bubunutin or mga isasummon na mga hero. Subukan ulit natin kung kaya niya pang pumalag. 215 versus 242. Mukhang matatalo na tayo dyan guys. Masyado nang malakas yung kalaban. 242 na siya eh. Pero try pa rin natin. Malay nyo, diba? Kailangan lang makapatay ka rito ng merong heal reversal. Mukhang matatalo tayo rito guys. Dalawa na yung natira. Uy, mukhang matatalo pa natin yung kalaban. Panalo tayo ba? Ayun nga, may mga zombie siya oh. Mga naisasamon sa yung mga ano. O diba? Ayan. So at least may idea na kayo kung ano yung mga hahanapin ninyo na hero. Kaso nga lang, parang kung ito yung magiging meta, baka madalang na masummon ito. Tsambahan lang din. Okay, so basta itsagain nyo lang guys na itong mga hero na mga bago. Ito yung advice ko guys Kasi lahat malalakas Malakas lahat malalakas. Kaso nga lang, depende sa player kung paano niya i-maintain yung kanyang hero. Kumbaga, hindi hero ang problema dito, yung player mismo. Kasi yung player kasi natutukso na mag-testing ng iba't ibang hero. So, ang kailangan guys, i-maintain nyo yung inyong mga hero. Kahit elite lang yan, mapapalakas nyo yan. Basta wag kayong palit ng hero. Kahit gaano pa kalakas yung mabunot nyo. Depende, pag sobrang lakas, i-testing nyo. Testingin nyo siya. Kapag hindi nyo type, i-reset nyo siya. Tapos ilipat nyo yung kanyang mga na-equip ng mga armor or mga skill sets. Pwede nyo namang ilipat sa ibang hero yan eh. So punta lang kayo dito guys sa city, tapos dito sa airship, ayan, tapos reset. Ayan, pili lang kayo ng gusto nyong i-reset lahat ng mga element na ipinang top up or pinang-upgrade nyo dun sa hero na yan, mababalik. Pero mukhang mas mababa kaysa sa original. At least magagamit nyo pa rin pang upgrade sa gusto nyong hero na i-upgrade ulit. Okay? So, and then the rest, i-discover nyo na lang yan guys. Sa withdrawal, ito siya guys. Punta kayo dito sa city. Pag gusto nyo nang i-convert yung inyong mga na-earn na token, sa Tower of Clouds, dito kayo makaka-earn ng mga token. Tapos, ayan, dito kayo makakakuha yan yung Ant Gem tinatawag. Tapos, yun yung pwede nyong ma-earn, tapos maipalit later on. Sa exchange, tap nyo po yung exchange. And then, dito sa ipapakonect sa inyo yung wallet, yung CrossX wallet. Nga pala guys, pag na-download nyo yung CrossX wallet, abang-abang lang kayo kasi para siyang Wimix eh. May mga nakaload na ibang mga games din. Yung Throne of Chaos, paparating na rin. So, ang daming games na maloload using the CrossX wallet. So, ito siya. How many tokens to mint? Mag-mint kayo rito, pero wala pa tayong mamimint kasi bago pa lang. At least, discuss ko na para at least may idea kayo kung ano yung wallet na gagamitin. Later on, pag mahirapan kayong magbenta, kung meron kayong naipon na CEC token, pwedeng dito kasi sa CEC guys, pag na-withdraw nyo siya at mahirapan kayo, pwede nyo i-send sa amin, pwede nating bilhin via GCash, rekta na lang din. Sign in, ayan. Ito na yung mga games yata. Ayan, trending games and dApps. Ayan, pili na lang ho kayo dyan. Maraming mga games na pwedeng yung ROM dito rin pala sa CrossX nakalagay. Amazing. Maraming games guys. Dito sa wallet, ayan, pwede kayong mag-send na sa CEC. Ayan. Send. Ayan, pwedeng mag-send later on. So, technically, pwede yung ibenta later on yung mga CEC token na naiipon po ninyo sa mga games na lalaruin po ninyo. Alright, so hindi ko na masyadong i-elaborate itong nilalaro natin kasi this is just an introductory video. Shinare ko lang just in case gusto nyong laruin. Yung link guys, fantasy.ebb.com. Download nyo lang yung app dito. Android APK download, install nyo siya and then laruin nyo siya. Okay, ano pa yung pwede nating i-discuss na importante? Okay. Ito. Kasi baka marami magtanong paano mag-top up.
Hindi siya pwedeng rumekta guys ng GCash kailangan, pero kung meron kayong card or Amex, yung parang virtual credit card nyo, pwede. Or any credit card like yung Maya card nyo, or any card na pwede nyo gamitin. Dito pala, scroll down nyo lang pataas sa Tower of Clouds. Tapos sa level 1, dito kayo muna, free. Kasi dito sa level 3 kasi, level 4 hindi pa pwede, hanggang dito lang pwede. Kailangan nasa level 40 plus pataas ka na yata para ma-unlock mo yan. Ma-unlock mo tong Tower of Clouds pag level 30 ka na. Ayan. Ano pa yung pwede natin i-discuss? Ayun, sa pag-summon. Pag top up. So, sa first top up, kunyari ito yung itatop up po ninyo, sasabihin niya ng katulad niyan. So, pipindutin nyo lang yan, guys. Ito pala, guys, yung malakas. Itong si Daji. Si Vixen. Yan, yun yung nagsasummon ng ano. Ay, hindi. Nagsasawa siya yung nag-e-enchant ng ka-teammate ng kalaban na ano, i-enchant niya yung dalawa tapos kakalabanin niya yung teammate. Ayan. Okay, ano pa? Ito. Daldal ako ng daldal. Di ko na-explain kung paano mag-top up eh. Dahil kunyari yan, magta-top up kayo niyan. Top up nyo lang yan. Ayan, magpapakita tong confirm payment. Tapos choose way to pay. Dapat kasi may GCash na nilagay ito eh. Para hayahay yung mga Pilipino na member. Kasi ginawang global guys yung top up eh. Kasi kung GCash lang, baka yung mga member na gusto ring mag-top up ng card lang, let's say taga Australia, wala namang GCash, di ba? So ginawa nilang universal yung top up. Stripe Pay. Then mariredirect po kayo dito sa ito sa top up page niya. I-load nyo lang yan guys yung inyong mga card. Ayan, pag may credit card kayo. Pag wala kayong credit card, yun lang. Pero usually sa GCash meron yan eh. Meron yan sa GCash. Pagturo ko na lang din. Punta kayo sa GCash. Yung iba alam nang gawin yan. Mga datihan na sa Play to Earn. Kaya kabisado nyo na yan guys. But anyway, sa mga baguhan, paano hanapin yung inyong credit card sa inyong GCash? Ito. Yung virtual GCash nyo, yung Amex. Ito siya. So pagka na-load nyo siya, lagyan nyo lang view all. Tapos, and then hanapin nyo lang ito, pay. Ayan, scroll down nyo lang pababa tapos makita nyo yung pay, tap to pay, mobile load, broadband load, online. Ayan, tap nyo yung online. Ayan, pay directly with GCash or pay with your GCash card. Tap nyo yan, tapos Amex. Ayan, or Mastercard. Usually Amex yan. Amex. Yan. Blur ko na lang guys. Diyan yung makikita yung inyong card number. Yan yung gamitin yung pang top up. Pero make sure na merong load yung inyong, may karga, may balance yung inyong GCash. Para makuha nyo po siya. Yan. Request lang kayo ng get new code. Masisendan kayo ng parang OTP yan. Then magpa-process na yung inyong payment. Okay. So at least na-discuss na natin kung paano mag-top up, no? Ang ganda guys. Nakakalibang. Yung engagement niya sobrang ganda. Malilibang kayo rito. Hindi kayo maboboard. Okay, ano pa yung pwede natin i-discuss? So far, yan lang, no? Again, this is DMC Trends. Mag-upload tayo later on ng iba pang video regarding this. Siguro, pagka mag-withdraw na tayo or paano i-convert later on yung mga kinita natin dito. Alright, so enjoy guys. Maganda tong games. I promise, mag-enjoy kayo sa larong to. Again, this is DMC Trend. Thank you guys for watching. Please like, share, subscribe, and comments. Good morning!